Hello po, no? 'Di ba may pinost ako? Sabi nung isang garnish sa teacher, na-erase ko kasi yung pangalan niya. Kasi nag-erase ako kaagad sa dami ng pumapasok kasi. Kapag nabasa ko na at nasagot ko na, ay binubura ko na kasi sa dami ng pumapasok. Kasi sa dami ng pumapasok ng mga chat araw-araw. From time to time, minuto-minuto. Eh baka mag-hang yung cellphone ko kung di ako magdi-delete. Na? So, naintindihan nyo. Kaya, pag nasagot ko na-post ko na, dinidelete ko kaagad. Ngayon, yung nag-send sa akin na teacher, Sir, nagpapapirma lang po ako sa school head. Tapos, doon sa sheriff, nagpapa-approve ako sa sheriff. Parang ganun eh. Tapos, pag dinala daw niya ng land bank, ay binibigay yung benefits niya. No? Yung post ko, parang ganun eh. Hindi ko lang alam kung ganyang kabait sa inyo yung land bank. Siguro case-to-case basis. Or ganyan kabait yung sheriff nyo, no? Pero pwede nyo subukan. I-ano ko ulit. Ano naman niya, regular follower yan eh. Na-erase ko yung ano mo, yung chat mo sa akin. Pwede bang i-chat mo ako uli? O kasi hinihingi nila yung messenger mo. Eh, sabihin mo lang kung ayaw mo ibigay. Na? Pero nasa iyo yan. Kung gusto mong ibigay yung messenger mo at gusto ko nalang i-chat at payag ang i-chat ng mga guro, edi i-chat mo ako uli. So siguro kahit hindi na i-messenger yung i-chat yung nag-post sa akin, yung nag-chat sa akin, eh kung hindi nyo pa natatry yan, subukan nyo. Pero kung nasubukan nyo na yan at hindi ubra, huwag nyo nang itry. Kasi case-to-case basis yan eh. Baka mamaya mabait yung land bank manager. At the same time, mabait din yung sheriff. Case-to-case basis. Eh baka mamaya dyan sa area nyo, sobrang stricto, no? By the rule yung manager ng land bank dyan. Or, di pwedeng pakiusapan. Ganun din. Kung yung sheriff nyo hindi rin pwedeng pakiusapan, wala rin. Kaya dapat, hindi nyo na kailangan may ganyang situation. Nasabi niya, nagpapapirma lang daw siya sa principal niya. Tapos doon sa sheriff, pinapakita na raw niya ng land bank, no? Eh, siguro nakalagay doon na kukunin niya yung benepisyo niya. Binibigay naman daw ng land bank. Kaya lang, ang sinasabi ko, case-to-case basis. Kasi may mga nag-try na ng mga guro sa land bank, pero hindi sila pinagbigyan eh. At meron na rin yata nag-try sa sheriff, ay hindi rin pumayag yung sheriff, no? Kaya, dear teachers, case-to-case basis yan. Kung mabait yung sheriff, go. Kung mabait yung manager niya ng land bank, go. Kung hindi, wala. Hindi niyo yan ma-apply. Kasi hindi naman rules yan eh. Pakiusap yan. Kaya nasa nasa manager yan at nandoon sa sheriff. Ganun. Hindi niyo na kailangang i-chat yung kung ano ginawa niya. Yun nga yung ginawa niya eh. Sinabi na niya diyan. Yan na yung kanyang paliwanag. Nagpapapirma daw sa principal. Siguro ang sulat niya, naka-address sa land bank, tapos naka-address sa land bank yung sulat niya, tapos kinukuha niya yung benefits niya, no? Ngayon, siguro naka-note o naka-approve yung sheriff, tapos naka-note yung principal. Parang gano'n yan eh. Ganun lang. Sulat lang kayo sa land bank, itry niyo lang na kung po pwede na ibigay sa inyo yung benepisyo nyo. Halimbawa, mid-year. Ngayon, kausapin mo yung sheriff. Nalagay mo doon kung paano siya. Approve ba? Basta daw pipirma daw yung sheriff. Tapos siguro yung principal noted. Then, i-present nyo na sa land bank. Ganun lang yun. Huwag nyo nang hingin sa akin yung account nung nag-send. I-try nyo na lang. Kasi case-to-case basis. Gaya ng sinasabi ko,
Sa case niya, probably mabait yung manager ng land bank at mabait yung sheriff. Kaya, pasok sa banga. Di ba? O, kaya, huwag niyo lang talangin sa akin kung ano yung messenger account niya. Kasi mahirap din ibigay. Diba na baka mamaya araw-araw siyang i-chat. Yan na lang. Yan yung sinasabi ko. Yan na lang yung gawin. Kaya lang, huwag kayong mag-expect na yung ginawa sa kanya ay magiging pareho sa iyo. Gaya na sinasabi ko, wala namang rules na ganyan na inilalabas ang land bank, nor ang sheriff eh. Kaya case-to-case basis yan. O kung mabait yung sheriff nyo, at yung land bank mabait din, then go. Gawin niyo yung ginagawa niya, gawa kayo ng letter, address sa land bank, papirmahin yung principal, tsaka yung sheriff, then you go to land bank. Ganun lang yan. Kaya wag niyo nang i-chat yung nagbigay ng account. Oo, baka mamaya hindi siya ready na lahat ng chat-chat sa kanya, no? Oo. Or kung magpakilala siya, de go. Oo. Kung magpakilala siya, kung payag siya, baka hindi siya pumayag na ibigay yung account niya sa inyo, no? Basta yung pinost ko na yan ay chat sa akin ng guro yan. Chat sa akin ng guro, pwede nyong tularan, pwede nyong i-benchmark. Again, there is no harm in trying. Diba? Habang nakikipag-usap tayo sa land bank, sa BSP, sa Supreme Court, kung may mga ganitong option na madali naman pala, edi gawin ng teachers. So, naintindihan ba?